Umaga ng Martes, umukit ang mga gulong ng itim na Rolls-Royce sa bakuran ng marangyang mansyon na animoy pinabayaan na ng panahon. Unti-unting bumukas ang pintuan ng likuran, at isang binti, na balot sa mamahaling tela ng pantalon, ang bumaba. Sinundan ito ng isang babaeng may tindig na matikas, ang kanyang buhok ay maikling nakalugay at kumikintab sa sikat ng araw. Ang kanyang puting business suit ay bumagay sa kanyang figura, at ang kanyang mukha, bagaman payapa, ay may taglay na lamig sa mga matang nakatingin sa tarangkahang kinakalawang. Siya si Althea Reyes. O sa nakalipas na dekada, si Mariel, ang inosenteng dalagang katulong na pinalayas ng walang awa. Sariwa pa sa kanyang alaala ang araw na iyon, ang pakiramdam ng mainit na sampal sa pisngi, ang mga akusasyong bumubuo sa hangin na tila mga sumpa, at ang pagtatakwil sa kanya ng lahat. 10 taon na ang lumipas. 10 taon ng pait, ng pagsusumikap, ng pagtatayo ng isang imperyo mula sa wala. At ngayon, narito siya. Nagsimulang maglakad si Althea patungo sa pangunahing pinto, bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at paghihiganti. Ramdam niya ang tibok ng puso sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kagustuhang wakasan ang lahat ng sakit na dinanas niya noon. Ito na ang huling kabanata ng kanyang pagdurusa. Huminto siya sa tapat ng malaking pintuan, ang parehong pinto na minsan ay isinara sa kanyang mukha. Wala siyang nakitang pagbabago sa labas, tila nagtatago pa rin ang mga lumang kasinungalingan sa likod ng bawat sulok at basag na bintana. Sa loob, isang matandang babae at isang mas bata, na parehong namumutla at payat, ang naghihintay. Ito sina Donna Sofia Alcantara at ang kanyang anak na si Chloe. Ang kanilang mga mukha, na dati puno ng kapangyarihan at pagmamataas, ngayon ay puno ng pagtataka at pagkabigla. Halatang hindi nila inaasahan ang pagdating ng ganito. "Sino ka?" tanong ni Chloe, ang kanyang tinig ay matalas, puno ng pagdududa. "Anong ginagawa mo dito?" Ngumiti si Althea. Isang ngiting mapait, ngunit matagumpay. "Hindi niyo ba ako naaalala, Chloe?" tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may taglay na lamig na nagpatindig ng balahibo. "Ako ito, si Mariel." Napatulala si Chloe, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Si Donna Sofia naman ay napakapit sa pader, tila gumuho ang kanyang mundo. "Mariel," bulong ni Donna Sofia, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Paano ka nagkaganito?" "Paano?" Althea chuckled, isang malakas at nakakasakit na tunog. "Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, narito ako. At ngayon, ako na ang may-ari ng mansyong ito." Ibinigay niya ang mga papeles sa isang katulong na lumitaw mula sa likuran niya, tila isang anino. Ang katulong na iyon ay dating kasamahan niya, na pinalayas din sa parehong oras, ngunit pinagpala ng kapalaran na mahanap din ang kanyang mentor, tulad niya. Ang katulong ay iniabot ang papeles sa dalawang babae, ang mga dokumento ng paglilipat ng pag-aari. Ang mga kamay ni Donna Sofia ay nanginginig habang hinahawakan ang mga papeles. Ang kanyang mukha ay naging abo. "Hindi. Hindi ito totoo," bulong ni Chloe, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. "Totoo ito, Chloe," sabi ni Althea, lumapit sa kanila. "Ang mansyong ito, ang dating bahay na inyong tinirhan, ay akin na ngayon. Lahat ng pag-aari nyo ay binili ko. Pati ang mga utang nyo. Wala na kayong pag-aari." Nanginig si Chloe. "Impossible. Walang-wala na kami." "Paano nangyari ito?" "Nagbago ang panahon, Chloe," Althea said, her voice dripping with satisfaction. "At nagbago rin ang kapalaran. Matuto kayong tanggapin." Lumapit si Althea sa isang antigo na larawan ng pamilya Alcantara, kung saan naroon pa si Ethan bilang bata. Hinawakan niya ang larawan, ang kanyang mga daliri ay marahan na humaplos sa mukha ng batang Ethan. May kurot sa kanyang puso, isang pagdududa sa kanyang planong paghihiganti. Ngunit mabilis itong nawala. Biglang may pumasok sa silid, isang lalaking nakasuot ng simpleng kamiseta at pantalon, may hawak na librong animoy katatapos lang niya sa pagtuturo. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, at ang kanyang mga mata ay malalim at nag-isip. Si Ethan de la Cruz. Napatigil si Ethan nang makita si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang libro ay unti-unting nahulog sa kanyang mga kamay. "Mariel," bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Tiningnan siya ni Althea. Ang puso niya ay kumirot nang makita ang parehong mga mata na minsan ay puno ng kabaitan, ngayon ay puno ng lungkot at isang hindi maipaliwanag na pagsisisi.
Ang dating batang lalaki na kanyang inalagaan, na madalas niyang kalaro, ngayon ay isang lalaking tahimik at may daladalang misteryo. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Althea. Mula sa pagiging malamig, nagkaroon ng isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ito ay isang ngiting hindi maintindihan. Isang ngiti ng pananagumpay, ngunit may halong pait. Ethan, sabi niya, ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may diin. Long time no see. Napatulala si Ethan, tila hinahanap ang mga salita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Althea, sinusubukang basahin ang kanyang kalooban. Habang tinitingnan ni Althea si Ethan, may isang bahagi ng kanyang puso ang nagtanong. Kaya ba niyang saktan ang lalaking ito? Ang batang lalaki na minsang nagpasaya sa kanya sa gitna ng kanyang kalungkutan. Hindi niya hahayaan ang damdaming iyon. Si Ethan ay bahagi pa rin ng pamilyang iyon, ang pamilyang sumira sa kanya. Lumingon si Althea sa kanyang abogado at sa security team. Mula ngayon, ang mansyon na ito ay aking pag-aari. Walang sinuman ang makakapasok o makakalabas ng walang pahintulot ko, sabi niya nang may diin, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kailangan kong ipaalam sa inyo, Donna Sofia at Chloe. Wala na kayong karapatan dito. Kung ayaw ninyong umalis ng maayos, ipapalayas ko kayo ng puwersahan. Hinawakan ni Donna Sofia ang braso ni Chloe, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding takot. Si Ethan naman ay nanatiling nakatayo roon, walang kibo, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Althea, na tila sinusubukang unawain ang pagbabago sa kanyang dating alaga. Ngayon, patuloy ni Althea, habang lumalim ang kanyang mga mata na nagpapakita ng walang hanggang determinasyon. Simula ngayon, akin na ang bahay na ito. At magbabago ang lahat, pati ang kapalaran ng mga taong minsang nanirahan dito. Maingay ang buong mansyon. Hindi ito ang ingay ng isang pamilyang masaya, kundi ang ingay ng mga martilyo, ng bumabagsak na pader, at ng mga boses ng mga trabahador. Nakatayo si Althea sa gitna ng sala, nakasuot ng simpleng blouse at jeans, ang kanyang buhok ay nakatali ng ponytail. Ang kanyang mga mata ay matalim na sinuri ang bawat galaw ng mga manggagawa, bawat piraso ng kasangkapan na inilabas, bawat bahagi ng pader na giniba. Ang lahat ng antigo palitan. Kailangan natin ng modernong disenyo, malinis, at walang bakas ng nakaraan. Utos niya sa kanyang interior designer, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng otoridad. Lahat ng pintura, tanggalin. Gusto ko ng bagong kulay, bagong simula. Ang malalaking bintana, na minsan ay pinalamutya ng mabibigat na kortina, ngayon ay bukas at nagpapapasok ng sikat ng araw. Ngunit sa mata ni Althea, hindi pa rin ito sapat upang burahin ang anino ng nakaraan. Bawat sulok, bawat haligi, tila mayroong tinatagong kwento ng kanyang pagdurusa. Partikular niyang ipinagiba ang isang bahagi ng bakod na gawa sa lumang kahoy at bakal, na minsan ay sumisimbolo sa pagitan ng kanyang mundo bilang katulong at ang mundo ng mga alkantara. Habang bumabagsak ang mga bakal, naramdaman niya ang isang kurot ng tagumpay. Unti-unti niyang binubura ang mga bakas ng sakit. Kinabukasan, habang abala si Althea sa pagpili ng mga bagong kagamitan para sa kusina, biglang nagkaroon ng ingay sa labas. Dumating si Donna Sofia at Chloe, ang kanilang mga mukha ay payat at may bakas ng matinding paghihirap. Nakasuot sila ng mga lumang damit na malayong-malayo sa kanilang dating marangyang pamumuhay. Mariel! Althea, sigaw ni Donna Sofia, ang kanyang tinig ay nagmamakaawa. Kakausapin ka namin. Tiningnan sila ni Althea ng walang emosyon. Wala tayong dapat pag-usapan. Althea, pakiusap ni Donna Sofia, lumapit sa kanya. Alam kong galit ka sa amin. Naiintindihan ko. Pero, anak, kung ano man ang nagawa namin, patawarin mo na kami. Wala na kaming matirhan. Pakiusap, bigyan mo kami ng awa. Ang kanyang mga mata ay nanunubok, na tila sinusubukang gamitin ang kanyang edad at dating katayuan upang makuha ang simpatsya ni Althea. Ngunit hindi gumalaw si Althea. Awa, tanong ni Althea, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naaalala ko ang araw na ako ang nagmakaawa para sa awa. Ano ang ibinigay niyo sa akin, Donna Sofia? Isang mainit na sampal at isang akusasyon na hindi ko ginawa. Pero nagbago na ang lahat, Althea, singit ni Chloe, ang kanyang boses ay matalas. Tignan mo naman ang sarili mo. Napakarami mo ng pera. Bakit kailangan mo pa kaming pahirapan? Tiningnan ni Althea si Chloe mula ulo hanggang paa. Ang dating mapagmataas at maarte na Chloe ay ngayon ay desperado.
Ngunit wala siyang naramdamang simpatya. Hindi ko kayo pinapahirapan, Chloe. Binibigyan ko lang kayo ng hustisya, Althea said, her voice firm. Ang kailangan niyo ay harapin ang mga kahihinatnan ng inyong mga desisyon. Ako, hinarap ko ang sa akin. Hindi ka ba naawa kay Mama? Tanong ni Chloe, ang kanyang boses ay tila may halong galit. Matanda na siya. Naawa ako, sagot ni Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala. Naawa ako sa Mariel na pinahirapan niyo. Naawa ako sa kanyang mga pangarap na nawasak. Pero hindi ko naawa sa inyo. Tumingin si Althea sa kanyang security. Ilabas niyo sila. Nagsimulang magprotesta si Chloe at Donna Sofia, ngunit agad silang inalalayan palabas ng bakuran. Pinanood ni Althea ang kanilang pag-alis, ang kanyang puso ay nanatiling matigas. Ito ang bunga ng kanilang mga ginawa. Isang hapon, habang nililinis ng mga trabahador ang lumang hardin, napansin ni Althea si Ethan. Nakaupo siya sa isang sirang bench sa ilalim ng malaking puno ng manga, tila abala sa pagtingin sa mga dahon. Hindi siya nagsalita o lumapit. Tila naghihintay lang siya, isang tahimik na anino sa tabi ng napakalaking puno. Pinanood siya ni Althea sa malayo. Napansin niya ang pagbabago kay Ethan. Ang batang Ethan na puno ng buhay at kuryosidad ay naging isang lalaking may lungkot sa mga mata, may bahid ng pagod sa kanyang mukha. Anong nangyari sa kanya sa loob ng 10 taon? Kinabukasan, habang naglalakad si Althea sa pasilyo ng ikalawang palapag, napansin niya ang isang sirang frame ng larawan na nakasabit sa dingding. Plano niyang ipatanggal ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niyang inaayos ito ni Ethan. Ginagamit niya ang mga kamay niya upang maingat na ilagay sa lugar ang mga basag na piraso. Hindi niya napansin si Althea. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay matigas. Nagulat si Ethan na pabitaw sa frame. Ang kanyang pisngi ay namula. Pumunta lang ako, nakita kong sira. Iniisip kong ayusin. Wala kang karapatan dito, Althea said, her voice cold. Ito na ang aking pag-ari. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tumingin si Ethan sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam ko. Gusto ko lang makatulong. Kahit papaano. Makatulong. Althea chuckled, oh harsh sound. Kung gusto mong makatulong, sana ginawa mo yan 10 taon na ang nakaraan. Sana nagsalita ka. Nag-iwas ng tingin si Ethan. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo sana ako, Althea. Nakaramdam si Althea ng isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganitong klaseng pagsisisi mula sa isa sa kanila. Ngunit mabilis niyang pinigilan ang damdaming iyon. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ang nakaraan ay nakaraan, Ethan, Althea said, her voice firm. Ang kailangan mong gawin ay tanggapin. At ako, tinatanggap ko ang aking bagong buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na salita, may isang bagay na nagpakaba sa kanya. Ang mga mata ni Ethan ay tila may gustong sabihin, isang lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isang araw, habang inaayos niya ang lumang maids quarters, ang kanyang dating silid, napansin ni Althea ang isang lumang kahoy na kahon sa ilalim ng sirang kama. Ito ay nakalimutan, na puno ng alikabok. Sa loob, naroon ang ilang lumang gamit niya, isang sirang laso, isang butas na panyo, at isang kupas na litrato. Hawak niya ang litrato. Ito ay isang larawan ng batang Mariel, nakangiti, at sa tabi niya, ang batang Ethan. Pareho silang nakaupo sa damuhan, magkatabi, at tila walang anumang problema sa mundo. Naalala niya ang araw na iyon, kung paano sila naglaro sa hardin, kung paano siya tinulungan ni Ethan sa kanyang mga gawain, at kung paano siya sinabihan ni Ethan na kaibigan niya siya. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang mapait na tingin. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata. Naalala niya kung paano nagbago ang lahat. Kung paano siya pinalayas. Kung paano siya ipinagtulakan sa labas, habang si Ethan ay nasa likod lamang ng kanyang ina, tahimik at walang kibo. Biglang bumalik ang galit at pait sa kanyang puso. Hindi niya kalilimutan ang sakit na dinanas niya. Hindi niya hahayaan ang pagdating ni Ethan na sirain ang kanyang mga plano. Ibinaba niya ang litrato, at sa kanyang paghinto, napansin niya ang isang lumang marka sa pader. Isang bahid ng putik, bahagyang kupas na sa paglipas ng panahon, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala. Ito ang lugar kung saan siya inakusahan.
Ito ang lugar kung saan siya sinampal. Ito ang lugar kung saan siya sinabihang magnanakaw. Pinagmasdan niya ang marka, ang kanyang mga mata ay nanlabo sa alaala. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang pait ay sumisid sa kanyang kaluluwa, na parang isang lumang sugat na muling nagdugo. Ang lahat ng sakit na inakala niyang nalimutan ay muling bumalik, kumirot. Tila isang multo ng nakaraan ang muling nagpakita, nagpapaalala sa kanya na ang mga sugat ay hindi pa lubusang naghihilom. Walang mas masakit pa sa pakiramdam ng pagsisisi. Ito ang palaging kasama ni Ethan de la Cruz sa loob ng 10 taon. Nagtuturo siya ng araling panlipunan sa kanyang klase, pero ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa mansyon. Kay Althea. Ang kanyang bawat salita ay tila nababalutan ng isang malalim na lungkot na nararamdaman ng kanyang mga estudyante. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng isa niyang estudyante, si Mia, na may pag-aalala sa boses. Para po kayong malalim ang iniisip. Pinilit ni Ethan na ngumiti. Ayos lang ako, Mia, may iniisip lang ako. Balik tayo sa ating aralin, mga anak. Ngunit paano siya magtutuon ng pansin sa kasaysayan, gayong ang kasaysayan niya ay muling nabuhay, at mas masakit pa sa kanyang inakala. Ang pagbabalik ni Althea, ang kanyang Althea, bilang may-ari ng mansyon na dating nagpalaya sa kanya, ay isang patunay ng pagbabago ng kapalaran. Ngunit para kay Ethan, ito ay paalala ng kanyang kabiguan. Ang alaala ng batang Althea na umiiyak habang pilit na inilalabas, ang kanyang munting kamay na tila humihingi ng tulong, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, na may matigas na mukha, habang si Chloe ay nakatayo sa likuran niya, may kakaibang ngiti sa labi. At siya, ang batang Ethan, na nagtatago sa likod ng pinto, takot na takot, walang nagawa. Kinaumagahan, habang naglalakad si Ethan patungo sa gate ng mansyon, na ngayon ay may bago ng disenyo at seguridad, narinig niya ang matinis na boses ni Chloe. Nakatayo ito sa labas, habang si Althea naman ay nasa loob, may kausap na trabahador. Hindi ko maintindihan kung bakit ka bumalik, Mariel, sigaw ni Chloe, ang kanyang mukha ay puno ng galit at hinanakit. Akala ko ba galit ka sa amin? Pero bakit ngayon, lumalandi ka pa sa kapatid ko? Hindi mo ba alam na siya ang pinakamalapit sa amin noon? Ang taong alam ang lahat ng nangyari pero nanahimik lang. Napako si Ethan sa kinatatayuan niya. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nagbabanta si Chloe na isiwalat ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagkakamali. Nakita niya ang likod ni Althea na bahagyang nanigas. Chloe, umalis ka, Althea said, her voice low, ngunit may banta. Bakit? Natatakot ka ba na malaman niya ang totoo? Patuloy ni Chloe, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Na baka ang lalaking kinababaliwan mo ngayon, ay ang siya ring nagkulong sa iyo sa dilim. Ang kapatid ko, Mariel, alam niya. Alam niya ang lahat. Pinanood ni Ethan si Althea. Hindi siya lumingon, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Chloe na humahaplos sa kanyang balat. Alam niyang nagsasabi si Chloe ng totoo. Ang katotohanan na ito ay unti-unting sisira sa pagitan nila ni Althea. Ang sakit na naramdaman niya noon ay bumalik. Umalis ka, Chloe, Althea said, her voice now dangerously calm. Huwag mong sirain ang araw ko. Wala kang alam sa anumang nangyari. Kung gusto mong magsinungaling, gawin mo sa labas ng aking pag-aari. Tumawa si Chloe, isang tawang puno ng pang-insulto. Tandaan mo, Mariel. Ang mga lihim, kahit gaano kalalim ilibing, ay lalabas din sa huli. At baka ang lihim na iyon ang sumira sa iyo sa huli. Umalis si Chloe, naiwan si Althea na nakatayo ng matigas, at si Ethan na nanatiling nakatago. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Hindi niya kayang harapin si Althea pagkatapos ng mga sinabi ni Chloe. Alam niyang may bahid ng katotohanan ang mga iyon. Nang sumunod na araw, habang nasa parke si Ethan, narinig niya ang ilang mga magulang na nagbubulungan. Alam mo ba? Yung dating katulong nila Alcantara, siya na raw ang may-ari ng mansyon ngayon, sabi ng isang babae. Nga! Narinig ko nga. Ang laki daw ng ipinagbago. Pero, naku, baka galing sa masama ang pera niyan, sagot ng isa pa. Saka, balita ko, nilalandi pa raw niya yung anak ni Donna Sofia. Hindi ba siya nahihiya? Uminit ang ulo ni Ethan. Tumayo siya at lumapit sa mga nagbubulungan. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalim. Pasensya na, pero hindi maganda ang pakinggan ang mga ganyang bulungan, Ethan said, his voice quiet but firm.
Hindi natin alam ang buong kwento. Ang paghatol sa isang tao base sa usap-usapan ay hindi tama. At mas lalo na, huwag nating husgahan ang intensyon ng isang tao. Nagulat ang mga babae at dali-dali silang umalis, nahihiya. Pinanood sila ni Ethan hanggang sa mawala sila sa paningin. Hindi niya hahayaan na masira ang pangalan ni Althea. Kung may taong dapat husgahan, ito ay ang kanyang pamilya at siya mismo. Kalaunan, habang naglalakad si Ethan pauwi, napansin niya si Althea na nakatayo sa labas ng gate ng mansyon, tila may hinihintay. Nakita niya ang kanyang pagtatanggol kay Althea. Walang salita, walang matamis na ngiti, ngunit sapat na iyon upang makaramdam si Althea ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ethan. Baka may pag-asa pa para sa kanila. Gayunpaman, nang magsalubong ang kanilang mga mata, nakita ni Ethan ang isang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ni Althea. Ang mga salita ni Chloe ay tila umalinggaw sa pagitan nila, isang invisible na pader na naghihiwalay sa kanila. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay malamig pa rin. Wala. Naglalakad lang, sagot ni Ethan, na tila naghahanap ng tamang salita. Nakita lang kitang nakatayo rito. May isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila, puno ng hindi nasabing mga salita at damdamin. Mariel, nagsimula si Ethan. Althea, pagwawasto ni Althea. Ang pangalan ko ay Althea ngayon. Althea, pag-ulit ni Ethan, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamakaawa. Gusto ko lang sabihin na ang mga sinasabi ni Chloe, huwag mong paniwalaan lahat ng iyon. Ngumiti si Althea, isang ngiting puno ng pagdududa. Oh, hindi ko paniniwalaan ang sarili kong mga mata, Ethan. Ang mga taina ko. Alam mo ba kung gaano kasakit ang bawat salita na naririnig ko? Ang bawat tingin ng panghuhusga. At ngayon, gusto mong sabihin sa akin na hindi ko dapat paniwalaan ang katotohanan. Naramdaman ni Ethan ang isang suntok sa kanyang dibdib. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay... Ang ibig mong sabihin ay may alam ka, di ba, Ethan? Putol ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. May alam ka sa nangyari sa akin. Pero nanahimik ka. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Napatulala si Ethan, walang masabi. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagsisisi. Nagsimulang maglakad si Althea palayo, papasok sa mansyon. Naramdaman ni Ethan na lumalayo siya sa kanya, at sa bawat hakbang ni Althea, tila humihina ang pag-asa niya. Bumalik si Ethan sa dating silid niya, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Umupo siya sa lumang kama, na ngayoy inalis na ang mga kutson at kumot. Wala na ang dating alikabok, pero ang amoy ng nakaraan ay nanatili. Napansin niya ang isang bahagyang umbok sa ilalim ng lumang sahig na kahoy. Dahil sa pagkabagot at pag-aalala, sinimulan niyang kinalkal ito. Lumabas ang isang maliit na bagay. Isang silver hair clip na may disenyong paru-paro. Napatigil si Ethan. Familiar ang hair clip na yon. Ang kulay, ang disenyo. Naalala niya. Ito ang paboritong hair clip ni Chloe. Ang palagi niyang suot noon. Isang lumang memorya, tila isang panaginip na unti-unting nagiging malinaw, ang bumalik sa kanyang isipan. Ang araw na yon. Nagtatago siya sa likod ng kurtina sa sala, naglalaro ng taguan. Narinig niya ang boses ni Chloe, galit na galit. Nakita niya si Chloe na nagmamadaling pumasok sa silid, may hawak na maliit na kumikinang na bagay. Ang kwintas ni Donna Sofia. At nakita niya ang hair clip na ito, nakalagay sa sahig, malapit sa kabinet na nilagyan ng kwintas bago ito nawala. Ngunit mabilis na pumasok si Donna Sofia, at sinigawan si Chloe na itago ang kahit anong hawak niya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata ni Ethan ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Ang hair clip na yon. Ito ang patunay. Ito ang bahagi ng lihim na alam niya, ang lihim na matagal niyang kinulong sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang dinampot ang hair clip, ang lamig ng metal ay sumugat sa init ng kanyang palad. Ito ang buong katotohanan. Parang bumalik ang lahat. Naalala niya ang araw na iyon, isang mainit na hapon. Siya, bilang isang batang 7 taong gulang, ay nagtatago sa ilalim ng mesa sa sala, naglalaro ng kanyang mga laruan. Narinig niya ang matinis na boses ni Chloe na nagsasalita sa telepono, tila nagrereklamo sa isang kaibigan. Pagkatapos ay nakita niya si Chloe na nagmamadaling pumasok sa silid, may hawak na isang kumikinang na bagay, ang kwintas ng kanyang mama,
ang diamond pendant na ibinigay ng kanilang lola. Hindi ito suot ni Chloe ng maayos, tila pinaglalaruan lang. Biglang, nadulas ito sa kamay ni Chloe at bumagsak sa sahig. Isang tunog ng basag. Napatigil si Chloe, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Narinig ni Ethan ang pagtatago ni Chloe sa kwintas sa likod ng isang lumang kabinet sa gilid. Pagkatapos, biglang dumating si Donna Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng galit nang makita ang basag na pendant. Chloe, anong nangyari? Tanong ni Donna Sofia, ang kanyang tinig ay nagtatago ng matinding pagkabahala. Mama, hindi ko po sinasadya, bulong ni Chloe, habang nakaturo kay Mariel, Althea, na noon ay abala sa paglilinis sa kabilang dulo ng sala. Si Mariel po, nag-aayos po siya kanina dito, baka po siya ang nakasira. Napansin din ni Ethan ang isang bagay na nahulog mula sa buhok ni Chloe, habang nagmamadali itong nagkukubli, ang silver hair clip na hawak niya ngayon. Hindi niya ito napansin noon, o marahil ay bata pa siya para maintindihan ang kahalagahan nito. Ngunit ngayon, ang hair clip na ito ay nagbigay linaw sa lahat. Ang kanyang ina, si Donna Sofia, ay tiningnan si Mariel, pagkatapos ay mabilis na nagdesisyon. Isang segundo lang. Pagkatapos, ang mga akusasyon ay nagsimula. Ang sampal. Ang pagpapalayas. Ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Mariel. Siya, si Ethan, ay naroon. Nakita niya ang lahat. Ang pagkasira ng kwintas. Ang pananakot ni Chloe. Ang desisyon ng kanyang ina na protektahan ang sariling anak sa pamamagitan ng paggawa ng isang napakalaking kasinungalingan. At siya, ang batang Ethan, ay nanatiling tahimik. Ang buong bigat ng alaala ay bumagsak kay Ethan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang hair clip. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan at pagkakasala na tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Ang lahat ng pait, galit, at paghihiganti ni Althea ay naging malinaw na ngayon sa kanyang isipan. Hindi lang dahil sa isang maling akusasyon, kundi dahil sa isang kasinungalingan na sinadya, na binuo ng kanyang sariling pamilya upang takpan ang isang pagkakamali. At siya, ang tahimik na saksi, ay naging bahagi ng kasalanan na iyon. Tumayo si Ethan, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Kailangan niyang sabihin kay Althea. Kailangan niyang aminin ang lahat. Hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan ito. Ito ang tanging paraan upang makahingi siya ng tunay na tawad. Lumabas siya ng silid, ang kanyang mga paa ay mabilis na humakbang patungo sa kung saan man si Althea naroroon. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya ang boses ni Althea na may kausap sa telepono. Sir, sabi ni Althea, ang kanyang tinig ay malamig at profesional. Siguraduhin ninyong lahat ng ari-arian ng Alcantara ay mabili. Lahat. Hanggang sa huling sentimo. Ayaw kong may matira sa kanila. Gusto kong maramdaman nila kung paano maging walang-wala. Napako si Ethan sa kinatatayuan niya. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso, parang isang patalim. Ang determinasyon sa boses ni Althea, ang galit na hindi pa rin nawawala, ay nagparamdam sa kanya ng isang malalim na pagkabigo. Paano niya sasabihin ang katotohanan sa isang taong ang puso ay puno ng paghihiganti? Paano niya hihingin ang tawad sa isang taong handa nang sirain ang lahat ng may kaugnayan sa kanya? Tiningnan niya ang hair clip sa kanyang kamay. Ang maliit na piraso ng metal na ito, na hawak ang katotohanan, ay naging isang napakabigat na pasanin. Hindi lang ito isang patunay, kundi isang simbolo ng kanyang pagkaduwag. Ang lihim na ito ay maaaring magpalaya sa kanya, o tuluyan ng sumira sa anumang pag-asa na mayroon siya kay Althea. Nag-atubili si Ethan. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan. Kung sasabihin niya ang totoo, ano ang mangyayari? Mapapatawad ba siya ni Althea? O mas lalo lang siyang magagalit sa kanya, dahil alam niyang nanahimik siya sa loob ng 10 taon? Ang takot na muling makita ang galit at pagkasuklam sa mga mata ni Althea, ay mas matindi pa sa kanyang nararamdaman na pagsisisi. At sa sandaling iyon, pinili niya ulit ang pananahimik. Itinago niya ang hair clip sa kanyang bulsa, at dahan-dahang naglakad palayo, dala-dala ang isang sikretong mas lalo pang bumibigat. Ang kanyang pagkakataong umamin ay lumipas, at ang pader sa pagitan nila ni Althea ay mas lalo pang tumaas. Lumipas ang ilang araw na puno ng alikabok, ingay, at isang nakabibinging katahimikan sa pagitan ni Althea at Ethan. Patuloy ang pagbabago sa mansyon, ngunit ang pader na nakapalibot sa puso ni Althea ay tila nananatiling matatag.
Isang gabi, habang nag-iisa siyang nakaupo sa bagong ayos na hardin, pinagmamasdan ang mga bituin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan siyang sumilong sa isang lumang gazebo sa dulo ng hardin, isa sa ilang bagay na hindi pa niya ipinagiba. Ang amoy ng basang lupa ay naghatid sa kanya ng isang pamilyar na pakiramdam, isang alaala ng mga gabing tahimik bago ang bagyo ng kanyang buhay. Baka magkasakit ka dyan. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nakatayo si Ethan sa gilid ng gazebo, basang-basa rin sa ulan, may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Hindi sumagot si Althea. Tiningnan niya lang ito nang may pagtataka. Inilapag ni Ethan ang isang tasa sa maliit na mesa sa tabi niya. Para sa'yo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Umupo siya sa kabilang dulo ng bench, pinapanatili ang distansya. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang mga palad. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa. Bakit mo to ginagawa, Ethan? Tanong ni Althea, hindi nakatingin sa kanya. Ang alin? Ito. Ang pag-aalaga. Ang pagpapakita ng kabaitan, sabi niya, ang huling salita ay tila hirap na lumabas sa kanyang bibig. Hindi mo kailangang gawin to. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ethan. Siguro nga hindi ko kailangan. Pero gusto ko. Natahimik sila sandali, ang tunog lang ng ulan ang maririnig. Alam mo, minsan iniisip ko paano kaya kung hindi nangyari ang lahat. Paano kung nanatili kang kasama namin? Napatingin si Althea sa kanya. Ang tanong ay simple, ngunit puno ng bigat. Kung hindi nangyari iyon, marahil ay isa pa rin akong katulong na nangangarap makatapos ng pag-aaral. At ikaw, marahil ay isa ka ng kilalang arkitekto, hindi isang simpleng guro. Bahagyang ngumiti si Ethan. Ang pagiging guro ang pinili ko, Althea. Gusto kong makatulong sa mga bata. Pero ang pangarap kong maging arkitekto iyon ang pangarap ni Mama para sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Althea ng isang tunay na koneksyon. Isang sandali na hindi tungkol sa nakaraan, hindi tungkol sa paghihiganti. Tungkol lang sa 2 taong nag-uusap sa ilalim ng ulan. Nakita niya ang isang bahagi ni Ethan na hindi niya pa nakikita, isang lalaking may sariling mga pangarap at kabiguan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Kinabukasan, habang nasa sala si Althea at kausap ang kanyang designer, dumating si Chloe. Nakasuot ito ng mas maayos na damit, tila nakahanap ng paraan upang mabuhay ng disente. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Ethan, na noon ay nag-aayos ng ilang gamit sa hagdanan. Ethan, kuya, tawag ni Chloe, ang kanyang boses ay malambing na para bang wala silang anumang problema. Naaalala mo ba yung paborito nating ice cream shop sa kanto? Bukas pa rin pala. Tara, puntahan natin tulad ng dati. Hindi pinansin ni Ethan si Chloe. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ngumiti si Chloe, isang ngiting mapanukso at lumingon kay Althea. Ay, pasensya na, Mariel. Baka nakakaistorbo ako sa inyo. Pero alam mo, kami ni Kuya Ethan, marami kaming masasayang alaala sa bahay na to, mga alaala na tayong 2 lang ang nakakaalam. Di ba, Kuya? Ang paraan ng pagsasalita ni Chloe ay puno ng pag-aari, na tila sinasabi kay Althea na kahit ano pa ang gawin niya, siya pa rin ang kapatid, ang kadugo, at si Althea ay mananatiling isang tagalabas. Chloe, kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na, sabi ni Ethan, ang kanyang boses ay may diin. Ngumiti lang si Chloe at lumapit kay Althea. Isang paalala lang, Mariel, bulong niya, sapat na para marinig ni Althea. Ang mga taong tahimik, sila ang may pinakamadilim na sikreto. Ingat ka. Pagkaalis ni Chloe, naiwan ang isang nakakabinging tensyon sa hangin. Ang mga salita ni Chloe ay tumatak sa isip ni Althea, na parang lason na unti-unting kumakalat. Alam niya ang lahat. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya. Dahil sa hindi mapakali, nagpasya si Althea na personal na tingnan ang lumang library na ipinalilinis niya para gawing home office. Habang sinusuri ang mga lumang estante, napansin niya ang isang kahon sa ilalim ng isang mesa, puno ng alikabok. Nakasulat dito, Ethan, mga gamit sa grade 2. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga lumang notebook, mga report card na may matataas na marka, at isang maliit na sketchbook. Binuklat niya ito. Puno ito ng mga guhit ng mga robot, mga sasakyan, at mga hayop. Ngunit sa huling pahina, isang guhit ang kumuha ng kanyang atensyon.
Napatigil siya sa paghinga. Ito ay isang guhit ng 3 stick figures. Sa gitna, isang babaeng may koronang dilaw at isang malaking, kumikinang na kwinta sa leeg. Nakasulat sa itaas nito ang pangalang Dichlo. Sa kaliwa, isang maliit na babaeng umiiyak na may nakasulat na Mariel. At sa kanan, sa sulok, isang maliit na lalaki na nakatago sa likod ng isang pinto, ang kanyang mukha ay blanko. Nakasulat sa ibabaw nito, ako. Ang dugo ni Althea ay tila nagyelo. Ang guhit ay simple, gawa ng isang bata, ngunit ang mensahe nito ay napakalinaw, napakasakit. Ang kwintas. Si Chloe. Si Mariel na umiiyak. At si Ethan, nagtatago, alam ang lahat. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sketchbook. Ang mga salita ni Chloe ay umalingaw sa kanyang isipan, ang taong alam ang lahat ng nangyari pero nanahimik lang. At ang kanyang mga sariling tanong, alam mo ba kung gaano kasakit ang bawat salita na naririnig ko? At ngayon, gusto mong sabihin sa akin na hindi ko dapat paniwalaan ang katotohanan. Ang pader na sinubukan niyang itayo sa pagitan ng kanyang puso at ng kanyang paghihiganti ay tila gumuho. Ang init na naramdaman niya sa ilalim ng ulan kasama si Ethan ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang mga munting pagdududa tungkol sa kanyang misyon ay biglang nawala, napalitan ng matinding kumpirmasyon. Tiningnan ni Althea ang direksyon ng hagdanan kung saan nakita niya si Ethan kanina. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagtataksil na naramdaman niya. Kinausap niya ang sarili, hindi ko na pwedeng hayaan ang mga damdamin ko na baliwalain ang katotohanan. Siya ay bahagi ng lahat ng ito. Maya-maya, habang bumaba si Ethan sa hagdanan, nakita niya si Althea na nakatayo sa ilalim ng ilaw, hawak ang sketchbook. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ethan, Althea said, her voice quiet but piercing. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Ibinigay ni Althea ang sketchbook kay Ethan. Tiningnan ni Ethan ang guhit at ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagkabigla ay sumilay sa kanyang mga mata, kasunod ang pagkakahiya at takot. Ang lihim na akala niya ay ligtas na nakabaon ay lumabas na. Althea. Bulong ni Ethan, ang kanyang boses ay nanginginig. Kubit faya dyan eh. Kubit la angikiyaw aloy chik anuse, ane dyan eh. Althea asked, her voice shaking, not from anger but from deep, profound hurt. Tumingin si Ethan sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagsisisi. Wala siyang masabi. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Sa mga mata ni Althea, ang katahimikan ni Ethan ay kumpirmasyon ng kanyang pagkakasala. Ang pagkabigo at galit ay bumalik sa kanya ng buong lakas. Ang pag-asa ng isang bagong simula na umusbong sa ilalim ng ulan ay agad na nawala, pinalitan ng isang matalim na kirot ng pagtataksil. Hindi nakatulog si Ethan ng gabing iyon. Ang guhit sa sketchbook ni Mariel, ang kanyang Mariel, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang maliit na stick figure, ang umiiyak na Mariel, ang nagtatagong siya. At ang pilak na hair clip ni Chloe sa kanyang bulsa, isang malamig na bigat na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katahimikan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang screen ay blanko, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita niya ang mga eksena ng nakaraang dekada. Ang bawat gabi ay pinagmumultuhan ng kanyang konsensya. Ngayon, wala na siyang takas. Ito na ang oras. Ang huling kabanata ng kanyang sikreto ay kailangan ng isulat. Kinabukasan, maaga pa, nagpasya si Ethan na maghintay kay Althea sa gazebo sa hardin. Ang parehong gazebo kung saan sila nagkausap sa ilalim ng ulan. Ito ay tila ang pinakaangkop na lugar para sa isang pag-amin, isang lugar kung saan nagkaroon ng munting kislap ng koneksyon sa gitna ng lahat ng pait. Naghintay siya ng matagal. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan. Nang makita niya si Althea na naglalakad papunta sa kanya, nakaramdam siya ng isang kakaibang halo ng takot at determinasyon. Nakasuot si Althea ng isang simple, ngunit elegante na damit, ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng galit mula sa kanilang huling paghaharap. Ano ang kailangan mo, Ethan? Tanong ni Althea, ang kanyang tinig ay malamig. Hindi siya umupo, nanatili siyang nakatayo, tila handang lumayo anumang oras. Tumayo si Ethan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pinilit niyang tingnan si Althea sa mata. Kailangan nating mag-usap, Althea, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig.
Tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Bahagyang nangunot ang noo ni Althea. Wala na tayong pag-uusapan tungkol doon. Alam ko na ang lahat. Alam kong nanahimik ka. Hindi. Hindi mo alam ang lahat, Ethan said, his voice pleading. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Pakiusap, Althea. Kahit ngayon lang. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Althea, ngunit sa huli, nagpa siya itong manatili. Umupo si Althea sa dulo ng bench, ngunit malayo pa rin sa kanya, tila isang pader na hindi niya kayang sirain. Huminga ng malalim si Ethan. Ito na. Naalala ko nangyari iyon sa tanghali, nagsimula si Ethan, ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong. Naglalaro ako sa sala, sa likod ng kurtina. Nagtataguan kami ni Mama o ako lang ang nagtatago. Narinig ko ang boses ni Chloe sa telepono, kinakausap niya ang isang kaibigan. Nagrereklamo siya tungkol sa isang bagay na kailangan niyang bayaran, at binanggit niya ang kwintas ni Mama na pwede niyang isangla. Hindi ko naintindihan noon, bata pa ako. Pagkatapos, nakita ko si Chloe na pumasok sa sala, hawak niya ang diamond pendant ni Mama. Yung ibinigay ni Lola. Hindi niya yon sinusuot ng maayos. Naglalaro siya, itinatapon-tapon niya. Nagsimulang manginig ang kamay ni Ethan. Kinuha niya ang hair clip sa kanyang bulsa at ipinakita kay Althea. Pagkatapos, patuloy ni Ethan, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, nadula sa kamay niya. Narinig ko ang tunog ng basag. Nagulat si Chloe. Nakita kong mabilis niyang itinago ang kwintas sa likod ng kabinet. At habang nagtatago siya, nahulog ito ang hair clip na ito mula sa kanyang buhok. Natigilan si Althea, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa hair clip. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Pumasok si Mama, patuloy ni Ethan, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nakita niya ang basag na kwintas. Nagulat siya. At pagkatapos sinigawan niya si Chloe na itago ang kahit anong hawak niya. At sinabi niya sa akin na huwag kang magsalita kahit kanino, anak. Walang nakakita. Walang nakakaalam. At ako natakot ako, Althea. Bata pa ako. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha ni Mama. Nakita ko ang takot sa mata ni Chloe. Niyukod ni Ethan ang kanyang ulo, tila hindi kayang tingnan ang mukha ni Althea. Pagkatapos, ikaw ang nakita ni Mama na naglilinis sa kabilang dulo ng sala. At doon nagsimula ang lahat. Alam ko ang katotohanan, Althea. Pero nanahimik ako. Dahil natakot ako. Natakot ako sa mama ko. Natakot akong sirain ang pamilya ko. At dahil sa katahimikan ko ikaw ang nagdusa. Ikaw ang nagbayad sa kasalanan ni Chloe. At sa kasalanan ng mama ko. At sa kasalanan ko. Iniangat ni Ethan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Althea, wala akong ginawa para ipagtanggol ka. Nakita ko ang lahat ng sakit sa mga mata mo nang pinalayas ka. Narinig ko ang pag-iyak mo. At ako nanatili akong tahimik. Wala akong ginawa. Ang bigat ng pagkakasala na iyon ay dinadala ko sa loob ng 10 taon. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang pagkaduwag ko. Nanginginig ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang mukha ay namutla, pagkatapos ay naging pula sa galit, at pagkatapos ay nabalutan ng matinding sakit. Kaya pala, bulong ni Althea, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Kaya pala nanahimik ka. Kaya pala wala kang nagawa. Alam mo ang lahat. Alam mo ang buong katotohanan. At hinayaan mo akong magdusa. Hinayaan mo akong mapalayas. Hinayaan mo akong tawaging magnanakaw. Tumayo si Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha na nagbabanta ng bumagsak. Paano mo nagawa iyon, Ethan? Paano ka nakatulog sa gabi? Alam na sinira nila ang buhay ng isang inosenteng tao, at ikaw ay nagtago sa likod ng takot mo. Minahal kita, Ethan. Noong bata pa tayo, ikaw lang ang kaibigan ko sa bahay na to, ikaw lang ang nagparamdam sa akin na may halaga ako. Pero ikaw din ang nagkulong sa akin sa dilim na ito. Ang sakit sa boses ni Althea ay mas matindi pa sa anumang galit. Ito ay sakit ng pagtataksil mula sa isang taong pinaniwalaan niya, isang taong pinaghihinalaan niya ngunit umaasa siyang mali siya. Althea, pakiusap ni Ethan, lumapit sa kanya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat. Pero handa akong gawin ang lahat.
Lahat para patawarin mo ako. Ngunit umiling si Althea. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Hindi, Ethan. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad ko sa iyo. Ito ay tungkol sa katotohanang buong buhay ko, pinaniwalaan kong ako ang nag-iisa. Na walang sinuman ang nakakaintindi. Na walang sinuman ang alam ang totoo. At ngayon, nalaman kong may alam pala. At pinili niyang manahimik. Ang mga balikat ni Althea ay nanginginig. Humakbang siya paatras, papalayo kay Ethan. Paano ako magtitiwala sa iyo, Ethan? Tanong niya, ang kanyang tinig ay basag. Paano ko mamahalin ang isang taong pinili akong iwan sa gitna ng apoy? Nagsimulang tumakbo si Althea. Tumakbo siya papalayo sa gazebo, papalayo kay Ethan, papalayo sa mansyon, papalayo sa lahat ng alaala na muling nagpasakit sa kanya. Ang kanyang mga yapak ay mabilis, ang kanyang mga luha ay umaagos, at ang kanyang dibdib ay puno ng isang sakit na hindi niya kailanman naisip na mararamdaman muli. Naiwan si Ethan na nakatayo roon, ang hair clip ni Chloe ay nahulog mula sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa. Nakita niya ang likod ni Althea na unti-unting lumayo hanggang sa mawala ito sa paningin. Ang kanyang mga yapak ay walang marinig, ngunit ang tunog ng pag-iyak ni Althea ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Napaupo si Ethan sa damuhan, ang kanyang mga tuhod ay halos hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ibinaon ang kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Ang hangin ay tila nagtatago ng pait at sakit. Nakuha niya ang kanyang pag-amin. Ngunit sa paggawa nito, nawala niya si Althea. Nagpatuloy ang pag-iyak ni Althea, ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong espasyo. Narinig ni Ethan ang tunog, at sa bawat hikbi, naramdaman niya ang matinding sakit na dulot ng kanyang pagkakamali. Ang mga labi ni Ethan ay bumulong, "Patawarin mo ako, Althea. Patawarin mo ako." Ngunit ang mga salitang iyon ay tila wala ng saysay ngayon. Nagawa na niya ang pinakamalaking pagkakamali. Ang gabi ay lumalim at ang buong paligid ay nabalutan ng katahimikan. Ang kalungkutan ni Ethan ay tila pumuno sa buong mansyon. Sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang katahimikan 10 taon na ang nakakaraan ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 kasinungalingan. At ang pag-ibig niya para kay Althea, na kasing luma ng mga alaala sa mansyon na ito, ay nakabitin sa bingit ng pagkawala. Ito ba ang katapusan ng lahat? Ang tunog ng pag-iyak ni Althea ay umalingaw sa buong mansyon ng gabing iyon, ngunit hindi iyon naririnig ng sinuman kundi siya. Pagkatapos ng pag-amin ni Ethan, tumakbo siya paitaas, dire-diretso sa kanyang silid, at doon, sa gitna ng kanyang bagong ayos na espasyo, humagulhol siya ng humagulhol. Ang lahat ng galit at sakit na inakala niyang natago niya sa loob ng 10 taon ay biglang bumalik, mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Humiga siya sa kanyang kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, at ibinaon ang kanyang mukha sa unan. Ang mga salita ni Ethan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang kwento ng hair clip. Ang guhit sa sketchbook. Ang katahimikan. Ang kanyang pagkaduwag. Ang lahat ay umalingaw sa kanyang tenga, sinasabi sa kanya na siya ay pinagtaksilan ng taong minsan ay pinaniwalaan niya. Alam ko ang katotohanan, Althea. Pero nanahimik ako. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa mainit na sampal na natanggap niya 10 taon na ang nakakaraan. Ang sampal ay panlabas na sugat, ngunit ang pagtataksil na ito ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Nagpasya siyang mag-isa, magtago, magpuno ng galit ang kanyang puso. Ito ang tanging paraan para magpatuloy. At ngayon, ang mga pader na kanyang itinayo ay gumuho, at ang sakit ay bumalik ng buong lakas. Kinabukasan, ang kanyang mga mata ay pamamaga, at ang kanyang puso ay puno ng pagkabigo. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa mga alaala. Ang isang bahagi ng kanyang puso ay umiibig pa rin kay Ethan, sa batang Ethan na nagbigay sa kanya ng ngiti, at sa kasalukuyang Ethan na may malalim na pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit ang isa pang bahagi ay puno ng puot. Paano niya mamahalin ang isang taong nagsakripisyo sa kanya para sa kanyang sariling takot? Habang nagmumuni-muni si Althea sa kanyang home office, may kumatok sa kanyang pinto. Walang pahintulot ang security na papasukin ang sinuman. Ang nagulat si Althea nang makita niya si Chloe. Nakasuot ito ng isang lumang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang kakaibang tuwa. "Mariel," sabi ni Chloe, ang kanyang boses ay puno ng pang-insulto.
Hindi ko akalain na makikita kitang ganyan ka-desperado. Mukha kang nabigo. Hindi sumagot si Althea. Tiningnan lang niya si Chloe, ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Oh, alam ko na. Tungkol ba ito kay Kuya Ethan? Patuloy ni Chloe, ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti. Alam mo, hindi naman talaga kayo bagay. Magkaiba kayo ng mundo. Saka, si Kuya, marami siyang alam tungkol sa atin. Siguro, nalaman mo na. Tama ba? Na siya ang tunay na nagtago sa likod ng lahat. Umiling si Althea. Umalis ka, Chloe. Bakit? Natatakot ka ba sa katotohanan? Tumawa si Chloe. Alam mo, Mariel, si Kuya Ethan, mahina siya. Kaya niya akong itago noon. Kaya niyang itago ang katotohanan para sa amin. Bakit? Kasi kami ang pamilya niya. At ikaw, wala ka. Isang katulong lang. Tumingin si Althea kay Chloe, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Chloe. Kailangan mo lang tanggapin, Mariel. Hindi ka parte ng mundo namin, Chloe said, ang kanyang boses ay punong-puno ng pagmamataas. At si Kuya Ethan? Hindi niya kaya kang ipaglaban. Tingnan mo ang ginawa niya. Nanahimik siya. At sa tingin mo, magbabago siya ngayon? Sa bawat salita ni Chloe, naramdaman ni Althea ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ang mga salita ni Chloe ay sumasang-ayon sa kanyang pinangangambahan. Ang pag-amin ni Ethan ay nagbigay ng panibagong sugat, at si Chloe ay nagdagdag lang ng asin dito. Umalis ka, Althea said, her voice low and dangerous. Tumawa lang si Chloe at umalis, naiwan si Althea na puno ng galit at sakit. Ang lahat ng pagdududa niya kay Ethan ay tila kinumpirma. Sa kanyang kalungkutan at pagkalito, nagpasya si Althea na bumisita sa isang taong pinakamalapit sa kanya, ang tanging taong nakakaintindi ng kanyang pinagdaanan, si Donna Elena. Si Donna Elena ay ang matandang mayamang babae na tumulong kay Althea na maging matagumpay, ang kanyang mentor. Pumunta si Althea sa bahay ni Donna Elena, isang tahimik na lugar na napapalibutan ng mga puno. Sinalubong siya ni Donna Elena ng may ngiti. Umupo si Althea sa harap niya, ang kanyang puso ay puno ng pagod. Bakit ka umiiyak, anak? Tanong ni Donna Elena, ang kanyang boses ay malambing. Isinalaysay ni Althea ang lahat, ang pagbabalik niya, ang kanyang paghihiganti, ang muling pagtatagpo kay Ethan, at ang masakit na pag-amin nito. Nagsisisi ako na nagustuhan ko siya. Nalaman kong masama ang loob niya dahil sa pagtatago niya ng katotohanan. Gusto kong sirain silang lahat. Gusto kong iparamdam sa kanila ang sakit na naramdaman ko. Ito ba ay tama, Donna Elena? O masama ba ako sa pagiging ganito? Nakinig ng maigi si Donna Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Althea. Althea, ang galit ay parang lason, sabi ni Donna Elena. Umiinom ka ng lason, umaasang ang kalaban mo ang mamamatay. Pero ikaw ang unti-unting namamatay. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit hindi nito mapupunan ang butas sa iyong puso. Ang tunay na kalayaan ay nasa pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad sa iba, kundi pagpapatawad sa sarili mo. Sa sakit na dinanas mo. Para makapagpatuloy ka. Tiningnan ni Althea si Donna Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Paano ko magagawa yon, Donna Elena? Paano ako magpapatawad sa taong nagtaksil sa akin? Sa taong alam ang katotohanan, pero nanahimik. Hindi ko sinasabing madali, sagot ni Donna Elena. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalilimutan mo ang ginawa nila. Hindi ibig sabihin ay hahayaan mong muli kang saktan. Ang pagpapatawad ay nangangahulugang pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa bigat ng galit at sakit. Para makahina ka ulit. Para makita mo ulit ang ganda ng buhay. Lumabas si Althea sa bahay ni Donna Elena nang may mas magaan na pakiramdam, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng mithiin sa paghihiganti. Ang mga salita ni Donna Elena ay malalim, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas malalim pa. Hindi pa siya handang magpatawad. Ang kailangan niya ay hustisya, at ang makita ang lahat ng nagkasala ay magbayad. Nang gabing iyon, habang nag-scroll siya sa kanyang cellphone, biglang may lumabas na artikulo sa isang popular na website ng chismis. Dating katulong, ngayon niya. Ang madilim na lihim sa likod ng biglaang yaman ni Althea Reyes. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Binuksan niya ang artikulo. Ang nilalaman nito ay puno ng mga haka-haka at maling impormasyon tungkol sa kanyang yaman.
Sinabi na ang kanyang pera ay galing sa iligal na paraan, na siya ay isang gold digger na gumamit ng kanyang ganda upang makamit ang posisyon. Mas malala pa, may mga source na nagsabing siya ay may problematic na nakaraan na may kinalaman sa pagnanakaw, isang direktang reference sa nakaraan niya. Ang artikulo ay hindi nagbanggit ng pangalan ni Chloe o Donna Sofia, ngunit malinaw na sila ang nasa likod nito. Ito ay isang direktang atake sa kanyang reputasyon, isang pagtatangka na sirain ang kanyang bagong tatag na pangalan. Ang pakiramdam ng pagiging inosente ngunit inaakusahan ay muling bumalik. Ito ang kanilang paraan upang labanan siya. Naramdaman ni Althea ang matinding galit na muling bumalik sa kanya. Ang lahat ng pag-iisip tungkol sa pagpapatawad ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Kaya pala, bulong niya. Ganyan pala ang laro ninyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Gusto kong malaman niyo kung sino ang nagkalat ng balitang ito. At gusto kong sampahan sila ng kaso. Bukod pa rito, gusto kong magsimula na tayo sa proseso ng pagkuha sa lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya Alcantara na hindi pa naililipat sa akin. Lahat ng account, lahat ng investment. Gusto kong wala silang matira. Gusto kong maramdaman nila ang lahat ng sakit na naramdaman ko. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding galit. Ang mga salita ni Chloe sa kanya kanina, ang pagkumpirma ni Ethan, at ngayon, ang artikulong ito, lahat ay nagtulak kay Althea sa bingit ng isang madilim na desisyon. Hindi niya kayang patawarin ang mga nagkasala sa kanya. Sa halip, handa siyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang sirain sila. Ito na ang kanyang huling pagsubok. Ang galit ang tanging bagay na nagpapatatag sa kanya. Althea looked into the mirror, her eyes hard and cold. She no longer saw the Mariel who cried in despair. She saw Althea, a woman forged in fire, ready to burn down everything that stood in her way. Kung hindi ako pwedeng magpatawad, Althea whispered, her voice filled with chilling resolve, kung hindi ko sila mapatawad kung gayon, maghihiganti ako. Hanggang sa huli. Ang bawat oras ay tila walang katapusan para kay Ethan de la Cruz. Mula nang umamin siya kay Althea, hindi na niya ito nakita. Ang mansyon ay tahimik, ang bagong ayos na hardin ay walang buhay. Alam niya na nasaktan niya ng sobra si Althea. Ang kanyang pagkaduwag ang nagtulak kay Althea sa bingit ng galit. Ngayon, kailangan niyang ayusin ang lahat. Hindi lang para sa kapatawaran ni Althea, kundi para sa kanyang sariling konsensya. Ang hair clip ni Chloe ay nanatili sa kanyang bulsa, isang malamig na paalala. Hindi ito sapat. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya upang tuluyang mailabas ang katotohanan. Kailangan niya ng isang taong makapagpapatunay, isang taong may first-hand knowledge. Naalala niya si Manang Linda, ang matandang labandera na naninilbihan sa kanila noon. Siya ang pinakamatagal na kasama ng pamilya at palaging may alam sa lahat ng nangyayari sa bahay. Nagbabasakali si Ethan. Nalaman niya ang address ni Manang Linda sa isang liblib na barangay. Isang hapon, sa gitna ng init ng araw, nagtungo si Ethan sa bahay ni Manang Linda. Ang maliit na bahay nito ay nakatago sa likod ng ilang lumang puno ng mangga. Nakita niya si Manang Linda na nakaupo sa kanyang upuan sa labas, naglilinis ng mga gulay. Manang Linda, pagtawag ni Ethan, ang kanyang boses ay may paggalang. Nagulat si Manang Linda. Ethan? Ikaw ba yan, Hijo? Umupo si Ethan sa harap ni Manang Linda. Nagkwento siya tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang trabaho bilang guro. At dahan-dahan, sinimulan niya ang kanyang tunay na pakay. Manang, may gusto lang akong itanong sa'yo, simula ni Ethan, ang kanyang boses ay seryoso. Tungkol doon sa nangyari kay Mariel noon. Nakita ni Ethan ang pagbabago sa mukha ni Manang Linda. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng lungkot at bahagyang takot. Iyon ba, Hijo, bulong ni Manang Linda. Masakit na alaala yon. Manang, alam kong may alam ka, Ethan said, his voice full of pagsamo. Nakita ko ang hair clip ni Chloe sa lumang kwarto ko. Naalala ko ang ilan. Pero kailangan ko ng mas malinaw na pagpapatunay. Nakita mo ba ang anumang nangyari? Nag-aalangan si Manang Linda. Bakit mo pa binabalik yan, Hijo? Tapos na ang lahat. Masarap nang mamuhay ng tahimik. Manang, hindi ako makakatulog ng tahimik, Ethan said, ang kanyang tinig ay basag. Dahil sa katahimikan ko, nawasak ang buhay ni Mariel. At ngayon, kahit nakabalik siya, ang kanyang puso ay puno pa rin ng galit.
Kung hindi ko ilalabas ang katotohanan, hindi ako mapapatawad ni Mariel. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Napabuntong hininga si Manang Linda. Noon, habang naglilinis ako sa labas ng kwarto ni Ma'am Chloe, narinig ko ang pag-uusap nila ni Donna Sofia. Galit na galit si Donna Sofia dahil nasira ni Chloe ang kwintas. Umiiyak si Chloe. Tapos narinig ko ang sabi ni Donna Sofia, "Huwag kang mag-alala, anak. May maiisip ako. Hindi ka dapat masira. May taong pwedeng magbayad para dito." At pagkatapos, nakita ko si Mariel na lumabas sa kusina na tila naghahanda ng merienda. Napansin ko rin sa basurahan sa labas ng kwarto ni Chloe, ang ilang piraso ng basag na metal at isang maliit na diamond na tila mula sa kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Ito na. Ito ang kailangan niya. Isang saksing buhay. Manang, handa ka bang sumaksi? Tanong ni Ethan, ang kanyang puso ay kumalabog. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Linda. Hindi ko alam, Hijo. Natatakot ako. Matanda na ako. Ayaw ko nang magkaroon ng gulo. Manang, hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo, Ethan promised, kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Poprotektahan kita. Pero ito lang ang pagkakataon para maging patas ang lahat kay Mariel. Ito lang ang pagkakataon para sa atin na itama ang nakaraan. Napaisip si Manang Linda, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Kailangan na itama ang mali, Hijo. Ginulo rin ang buhay ni Mariel noon. Okay, sasama ako. Gagawin ko ang tama. Ligtas na ang isang bahagi ng kanyang plano. Ngunit isang araw pagkatapos ng pagbisita niya kay Manang Linda, isang balita ang bumulaga kay Ethan sa telebisyon. Kontrobersyal na si Althea Reyes, sangkot sa iligal na transaksyon. Mga ebidensya lumalabas. Ang balita ay nagpakita ng mga peke na dokumento at mga screenshot ng diumanoy mga transaksyon mula sa kumpanya ni Althea. May isang anonymous source na nagsabing si Althea ay gumagamit ng kanyang negosyo bilang front para sa money laundering. Ang mga tao ay nag-aalala at ang reputasyon ni Althea ay biglang naging target ng mga pagdududa. Nagmamadaling tinawagan ni Ethan ang kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa isang news outlet. Nalaman niya na ang source ng balita ay galing kay Chloe na ngayon ay desperado. Gumawa si Chloe ng mga peke na ebidensya at binayaran ang ilang maliliit na media outlets upang ilabas ito. Ang plano ni Chloe ay sirain ng tuluyan ang pangalan ni Althea para walang sinuman ang maniwala sa kanya kahit mailabas pa ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Naramdaman ni Ethan ang matinding galit. Hindi lang siya nagkulang sa pagprotekta kay Althea noon, ngayon, pati ang kasalukuyan nito ay sinisira na. Si Chloe, sa kanyang desperasyon, ay handang gawin ang lahat. May narinig si Ethan na usapan sa isang cave. Alam mo ba, yung Althea Reyes na yan, galing pala sa illegal na pera. Akala ko kung sino na. Mukha lang palang nagpapanggap na mabait. Nga. Narinig ko nga. Marami na siyang kaso, sabi nila. Dapat siyang makulong. Bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Ethan. Alam niyang malapit nang lumabas ang balita na ito sa mas malalaking network. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Biglang nakatanggap si Ethan ng tawag mula kay Althea. Ethan, nakita mo ba ang balita? Tanong ni Althea, ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkabigo. Ito ang trabaho ni Chloe. Sinisira niya ako. Althea, alam ko, Ethan said, trying to keep his voice calm. Huwag kang mag-alala. May gagawin ako. Makakakuha tayo ng hustisya. Mayroon akong nakitang ebidensya at mayroong makakapagsabi ng totoo. Wala nang maniniwala sa akin, Ethan, Althea said, her voice cracking. Sinira na niya ang lahat. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Naramdaman ni Ethan ang pagod at pagkabigo sa boses ni Althea. Hindi niya hahayaan na matalo si Althea. Hindi sa pagkakataong ito. Nalaman ni Ethan na sa susunod na araw, magkakaroon ng isang malaking press conference ang kumpanya ni Althea upang linisin ang kanyang pangalan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niya na plano ni Chloe na manggulo sa press conference na iyon at maglabas ng bagong ebidensya na diumano'y magpapatunay sa kanyang mga paratang. Ito na. Ang huling pagsubok. Ang sandaling iyon ay magiging ang kanyang pagkakataon na tuluyang ipagtanggol si Althea o tuluyang mawala ang lahat. Kinabukasan, ang mga mata ni Ethan ay walang tulog. Hawak niya ang hair clip at ang address ni Manang Linda sa kanyang bulsa.
Kailangan niyang dalhin si Manang Linda sa press conference, at kailangan niyang gawin ito bago pa manira si Chloe ng tuluyan. Naghintay si Ethan sa labas ng gusali kung saan gaganapin ang press conference. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nakita niya ang pagdating ni Althea, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng matinding pagod. Ang mga kamera ay kumikislap sa kanya, ang mga reporters ay nagkukumpulan, handang kuhanin ang bawat salita. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ethan si Chloe, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang kakaibang tuwa. Hawak niya ang isang EFC drive. Nagsimulang magsalita si Althea sa harap ng mga kamera, sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makatapos, sumingit si Chloe. Mga kaibigan, sigaw ni Chloe, lumabas mula sa gilid. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang lahat ng yaman niya ay galing sa kasinungalingan. Mayroon akong ebidensya. Mga dokumento na magpapatunay na siya ay isang magnanakaw. Nagsimulang magkagulo ang mga reporters. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap. Tiningnan ni Althea si Chloe, ang kanyang mukha ay gumuho, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Ito na. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya, ang kanyang buhay, lahat ay nasa bingit. Sa sandaling iyon, naririnig ni Althea ang mga bulungan, ang mga pagdududa, ang mga akusasyon na muling bumalik, mas malakas pa kaysa dati. Ang kanyang mukha ay tidulien. Ang lahat ng pagsisikap niya sa loob ng 10 taon ay tila babagsak sa isang iglap. Lumitaw si Ethan mula sa likuran ng karamihan, ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nakita niya ang tanawin, si Althea na nakatayo roon, nag-isa, habang si Chloe ay nagkakalat ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, alam ni Ethan na ito ang huling pagkakataon niya. Ang huling pagkakataon para itama ang mali. Ang huling pagkakataon para ipagtanggol ang babaeng mahal niya. Ang huling pagkakataon para bumalik si Althea sa kanya. Nakatayo si Althea sa harap ng nagkakagulong pulutong ng media, ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Ang mga akusasyon ni Chloe ay umalinggaw sa hangin, sinasabing siya ay isang magnanakaw at scammer. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkabigo. Ito na ba ang wakas? Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, babalik lang siya sa pinagmulan, sa pagiging isang inosenteng akusado. Hindi totoo yan, sigaw ni Chloe, ang kanyang boses ay puno ng galit. Itinaas niya ang EFC drive, tila ito ang magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Mayroon akong ebidensya. Mga dokumento na magpapatunay na ang lahat ng yaman niya ay galing sa iligal na paraan. Nagsimulang magkagulo ang mga reporters. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap. Tumingin si Althea kay Chloe, ang kanyang mga mata ay nanunuot, ngunit wala siyang masabi. Ang kanyang abogado ay sinusubukang pigilan ang gulo, ngunit huli na ang lahat. Biglang may boses na umalingaw sa gitna ng kaguluhan. Tama din eh. Lumingon ang lahat. Nakita nila si Ethan, tumatakbo patungo sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa likuran niya, may isang matandang babae na sumusunod, si Manang Linda. Ethan, bulong ni Althea, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Lumapit si Ethan sa mikropono, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, tila isang guro na naninindigan para sa kanyang mga estudyante. Ang lahat ng sinasabi ni Emma Chloe Alcantara ay puro kasinungalingan, sigaw ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Chloe. At ngayon, ilalabas ko ang tunay na katotohanan. Ang katotohanan na matagal nang itinago. Nagulat ang lahat. Lumingon si Chloe kay Ethan, ang kanyang mukha ay namutla. Ethan! Anong ginagawa mo? Ito ang ginagawa ko, Chloe, Ethan said, ang kanyang boses ay puno ng pagdedesisyon. Ginagawa ko ang tama. Ang katotohanan tungkol sa kwintas, sa pagnanakaw, at kung paano ninyo sinira ang buhay ni Althea Reyes. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Manang Linda at inilapit sa mikropono. Si Manang Linda, matagal nang naninilbihan sa pamilya Alcantara. Siya ang testigo sa lahat ng nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Manang, pakiusap, sabihin mo ang totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Linda, ngunit tumango siya. Totoo po ang sinasabi ni Sir Ethan. Ang kwintas po nasira po iyon ni Ma'am Chloe. Narinig ko po si Ma'am Chloe na nag-uusap sa telepono tungkol sa pagsasangla ng kwintas. Nakita ko rin po siyang nagtatago ng basag na kwintas.
At narinig ko po si Donna Sofia na sinasabi kay Ma'am Chloe na huwag mag-alala, may maisip siya para takpan ang lahat. Pagkatapos, si Mariel po siya ang inakusahan. Ang mga salita ni Manang Linda ay tumagos sa bawat sulok ng silid. Ang mga reporters ay nagbubulungan, ang kanilang mga kamera ay mas lalong kumikislap. Bukod pa rito, mayroon pa akong ebidensya, patuloy ni Ethan. Ikinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang bulsa at ipinakita sa media. Ito po ay ang sketchbook ko noong bata pa ako. May guhit po dito na nagpapakita kung ano ang nangyari. Makikita niyo po, si Chloe na may hawak na kwintas at ako na nagtatago at si Mariel na umiiyak. Ito ay guhit ng isang bata, ngunit ito ang katotohanan. Ipinakita niya rin ang pilak na hair clip ni Chloe na nahulog noon. Ito po ang hair clip ni Chloe na nahulog sa tabi ng kabinet kung saan niya itinago ang kwintas. Ito po ang dahilan kung bakit niya ako sinabihan na tahimik lang. Ito ang dahilan kung bakit nanahimik ako sa loob ng 10 taon. Ito po ang patunay na si Chloe Alcantara ang responsable sa pagnanakaw at sa pagkasira ng buhay ni Althea Reyes. Bumagsak ang panga ni Chloe. Ang kanyang mukha ay namutla at ang efficient drive ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nagulat siya at walang masabi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at galit. Nagmadali siyang lumapit kay Ethan. Sinungaling! Sinungaling ka, sigaw ni Chloe, sinusubukang agawin ang mikropono. Ginagamit mo lang iyan para protektahan siya. Lahat ng sinasabi mo ay gawa-gawa lang. Isang ganti lang yan. Isa kang traidor. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga reporters ay nakinig na sa bawat salita ni Ethan at Manang Linda. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap, kinukuhanan ang bawat reaksyon ni Chloe. Biglang, lumapit si Donna Sofia na nagtatago sa likuran ng karamihan. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkadismaya at pagsisisi. Nakita niya ang kanyang anak, si Chloe, na nagmumukhang desperado at sinungaling. Tama na, Chloe, sigaw ni Donna Sofia, ang kanyang tinig ay basag. Tama na. Ang lahat ay lumabas na. Lumingon si Chloe sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Mama, anong sinasabi mo? Lumapit si Donna Sofia kay Chloe, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, Althea, sabi ni Donna Sofia, lumuhod sa harap ni Althea. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Pinrotektahan ko lang ang anak ko. Pero mali ako. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pakiusap, Althea, patawarin mo ako. Nagsimulang umiyak si Donna Sofia, ang kanyang mga hikbi ay naririnig sa buong silid. Si Chloe naman ay nanatiling nakatayo roon, tila isang estatwa, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Ang kanyang sariling ina ang nagpabagsak sa kanya. Tumingin si Althea kay Donna Sofia, pagkatapos ay kay Chloe. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito tagumpay. Hindi ito kasiyahan. Ito ay isang uri ng kalungkutan. Nakita niya ang kanilang pagbagsak at naramdaman niya ang isang bahagyang kirot. Ngunit ang pag-amin ni Ethan, ang pagsaksi ni Manang Linda, at ang pagbagsak ni Donna Sofia, ito ang sandali ng kanyang pagpapalaya. Ang lahat ng bigat na kanyang dinadala sa loob ng 10 taon ay unti-unting nawala. Tumingin si Althea kay Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Ethan, ang kanyang katapangan. Ginawa niya ang tama. Hinarap niya ang kanyang mga takot. Ang mga reporters ay patuloy na nagkakagulo, ang kanilang mga boses ay nagtatanong. Ang lahat ng nangyari ay parang isang panaginip. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang katarungan ay nananaig. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nananatili, matapos ang lahat ng ito, kaya pa ba nilang itayo ulit ang kanilang pag-ibig mula sa abo ng nakaraan? Ang tunog ng pagpalakpak ng mga reporters at ang mga salita ng katarungan ay nananatiling umalingaw sa isipan ni Althea. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Ethan, ang kanyang mukha ay puno ng relief at pag-asa. Nag-iba ang kanyang tingin sa kanya. Hindi na ang tingin ng isang kaaway o isang taong nagtatago, kundi ng isang taong matapang na humarap sa kanyang mga pagkakamali. Ang lahat ng bigat na kanyang dinadala ay tila unti-unting nawawala, ngunit ang mga sugat ay nananatili pa rin. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon.
Ang balita tungkol sa pamilya Alcantara ay kumalat na sa buong bansa. Si Chloe ay nawala, nagtago sa kahihiyan. Si Donna Sofia ay nanatili sa kanilang dating guest house sa labas ng mansyon, napakahiya at napapagod. Umupo si Althea sa hardin, sa parehong gazebo kung saan nag-usap sila ni Ethan sa ilalim ng ulan. Kailangan niya ng katahimikan. Kailangan niyang mag-isip. Hindi niya inakala na ang paglabas ng katotohanan ay magbibigay sa kanya ng ganitong pakiramdam, isang halo ng kaluwagan at kalungkutan. Naramdaman niya ang presensya ni Ethan. Umupo ito sa kabilang dulo ng bench, tulad ng dati. Walang nagsalita. Pinanood lang nila ang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Salamat, bulong ni Althea, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Salamat sa ginawa mo, Ethan. Huminga ng malalim si Ethan. Hindi mo kailangang magpasalamat, Althea. Ito ang matagal ko nang dapat gawin. Ito ang kailangan kong gawin para sa iyo at para sa akin. Nilingon ni Althea si Ethan. Bakit ngayon lang? Bakit mo hinayaang dumaan ang 10 taon na punong-puno ng sakit? Yumuko si Ethan. Natakot ako, Althea. Alam kong wala itong sapat na dahilan, pero natakot ako sa mama ko. Natakot akong sirain ang pamilya ko. Bata pa ako noon at hinayaan kong manalo ang takot. Ang bawat araw, dinadala ko ang bigat ng pagkakasala na iyon. Ang bawat sandali na nakikita kitang naghihirap, ang bawat salita ng paghihiganti na naririnig ko mula sa iyo, ito ay patuloy na nagpapaalala sa akin ng aking pagkukulang. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon, Ethan? Aldous voice cracked. Ang isipin na may alam ka, na alam mo ang katotohanan, pero pinili mong manahimik. Pakiramdam ko, wala akong kakampi. Pakiramdam ko, ako lang ang nag-iisa sa laban na ito. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa pisngi ni Althea. Ang sakit, Ethan. Ang sakit ng pagtataksil na naramdaman ko mula sa mga taong akala ko ay parte ng aking mundo. At ang sakit na nalaman kong ikaw pala, ang tanging pag-asa ko noon, ay tahimik lang na nanonood. Naramdaman ni Ethan ang sakit sa boses ni Althea. Lumapit siya, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Althea. Hindi ko ito babawin, Althea, Ethan said, his voice full of sincerity. Hindi ko pwedeng ibalik ang oras. Pero ang kaya kong gawin ngayon ay hilingin ang iyong kapatawaran. Hindi lang dahil sa gusto kong makasama ka, kundi dahil kailangan ko itong patawarin ang sarili ko. Handa akong gawin ang lahat, anumang bagay, para bumawi sa iyo. Tinignan ni Althea ang kamay ni Ethan, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Nakita niya ang sinseridad doon. Ang sakit ay naroroon pa rin, ngunit kasama nito, isang bahagyang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito madali. Ngunit sa paglabas ng katotohanan, naramdaman niya ang isang bahagyang kaluwagan. Hindi ko pa rin lubos na maintindihan ang lahat, Ethan, Althea said, her voice softer. Pero nakita ko ang ginawa mo. Naglakas loob kang lumabas at ipagtanggol ako. Nagsalita ka para sa akin. At iyan malaking bagay iyan para sa akin. Kinuha ni Althea ang kamay ni Ethan at hinawakan. Ang paghawak niya ay hindi na puno ng galit kundi ng pag-unawa. Mahirap pa rin, Ethan. Napakahirap. Pero pinapatawad kita. Pinapatawad kita, hindi lang para sa iyo, kundi para sa akin din para makapagpatuloy ako. Para makahina ulit ako. Ang mga luha ni Althea ay tumulo muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapalaya. Ang ngiti ay sumilay sa labi ni Ethan, isang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Kinabukasan, tumanggap si Althea ng tawag mula kay Donna Sofia. Nag-aalangan si Althea, ngunit nagpa siya siyang makinig. Althea anak, bulong ni Donna Sofia, ang kanyang tinig ay basag. Maaari ba tayong magkita? May gusto lang akong sabihin sa iyo. Nagkita sila sa isang tahimik na cave, malayo sa mga mata ng publiko. Nakita ni Althea si Donna Sofia, matanda at payat, ang dating kinang sa kanyang mga mata ay nawala, napalitan ng kalungkutan. Althea, walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko sa iyo, nagsimula si Donna Sofia, ang kanyang tinig ay nanginginig. Napakalaki ng kasalanan ko. Hindi ko man lang binigyan ng pagkakataon ang sarili kong makinig sa iyo noon. Ang lahat ay dahil sa takot akong masira ang pangalan ng pamilya namin. Takot na makulong si Chloe. Minahal ko si Chloe, Althea. Ang aking bugtong na anak. Handang-handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Pero mali ako. Nagkamali ako ng paraan. At sinira ko ang buhay mo.
Umiyak si Donna Sofia. Pakiusap, Althea. Patawarin mo ako. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang ginawa ko. Hindi ko hinihingi na mahalin mo ako. Hinihingi ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi. Kahit paano. Tiningnan ni Althea si Donna Sofia. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Ang matandang babae na minsan ay puno ng kapangyarihan ay ngayon ay nakayuko, humihingi ng awa. Pinapatawad ko kayo, Donna Sofia, Althea said, her voice calm. Hindi ito isang mainit na pagpapatawad, kundi isang pagtanggap. Hindi dahil sa kalilimutan ko ang lahat ng nangyari. Kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Ang galit ay nakakapagod. At hindi ko na kayang dalhin yan. Nagulat si Donna Sofia. Maraming salamat, Althea. Maraming salamat. Sa pag-alis ni Althea sa cave, naramdaman niya ang isang matinding kaluwagan. Hindi pa siya handang yakapin si Donna Sofia bilang isang ina, ngunit ang pagpapatawad ay nagpagaan sa kanyang puso. Ito ang simula ng kanyang paghilom. Sa mga sumunod na linggo, inilaan ni Althea ang kanyang sarili sa paglilinis ng kanyang pangalan, at higit sa lahat, sa paggawa ng pagbabago. Ginamit niya ang kanyang mga resources, ang kanyang impluensya, at ang kanyang sariling karanasan upang magtatag ng isang foundation. Isang hapon, ipinahayag ni Althea ang paglulunsad ng Imariel's Legacy Foundation, isang organisasyon na magbibigay ng legal na tulong at financial support sa mga inosenteng naakusahan, lalo na sa mga domestic helpers at low-income individuals. Ito ay isang paraan upang ibalik ang kanyang sakit sa isang bagay na makabuluhan. Hindi ko matatama ang nakaraan, Althea said sa kanyang inaugural speech, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit ang aking karanasan ay magiging inspirasyon upang protektahan ang mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang bawat taong inakusahan ng mali ay may karapatang magkaroon ng boses. At ang pondasyong ito ay magiging boses nila. Nandito si Ethan sa audience, nakikinig sa bawat salita ni Althea. Nakita niya ang kanyang transformation. Mula sa isang babaeng puno ng paghihiganti, siya ay naging isang taong may compassion, gumagamit ng kanyang sakit upang maging instrumento ng pagbabago. Nakita niya ang ilaw sa mga mata ni Althea. Isang linggo pagkatapos ng paglulunsad ng foundation, nagpunta si Ethan sa mansyon. Nakita niya si Althea na nakatayo sa hardin, may hawak na isang maliit na halaman. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ethan. Magtatanim ako ng puno, Althea said, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang puno ng pag-asa. Para sa isang bagong simula. Kinuha ni Ethan ang pala. Tulungan kita. Magkasama silang naghukay ng maliit na butas. Dahan-dahang inilagay ni Althea ang halaman, at tinulungan siya ni Ethan na takpan ito ng lupa. Ang bawat patak ng lupa ay tila nagpapagaling sa mga lumang sugat. Habang nagtatanim sila, nagkatitigan sila. Ang nakaraan ay hindi pa rin tuluyang nawawala, ngunit ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit ng bahagya. Ang puno ay simbolo ng pagtubo, ng pagbabago, at ng pagpapatuloy. Si Althea, na dating puno ng galit, ay ngayon ay puno ng pag-asa. Si Ethan, na dating puno ng pagsisisi, ay ngayon ay puno ng determinasyon na itama ang kanyang pagkakamali. Ang kanilang pag-ibig, na nabalutan ng sakit, ay unti-unting muling sumisikat. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw, nakatayo sila sa tabi ng bagong tanim na puno. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay mainit. Tumingin si Althea sa kalangitan. Ang kapayapaan ay bumalot sa kanya, isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang lahat ng bigat ay nawala. Ngunit isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan, isang munting alingawngaw sa gitna ng katahimikan. Kaya ba ng kanyang puso, na matagal nang nasugatan, na lubusang magbukas at yakapin ang buong kaligayahan? Kaya ba niyang ibigay ang kanyang buong pagtitiwala, nang walang pagdududa, nang walang takot na masaktan muli? Ang pagpapatawad ay isang hakbang. Ngunit ang ganap na pagmamahal, nang walang bakas ng pait, ay isang mas malalim na paglalakbay na hindi pa niya lubos na nasisimulan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang lahat ng kaguluhan. Ang mansyon, na dating puno ng multo ng nakaraan, ay ngayoy puno ng liwanag at pag-asa. Hindi na ito isang simbolo ng paghihiganti para kay Althea, kundi isang bagong simula. Ang Imariel's Legacy Foundation ay lumago, at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng hustisya at pag-asa para sa maraming nangangailangan.
Isang hapon, sa isang maliit at tahimik na kainan sa labas ng lungsod, nakaupo si Althea at Ethan. Hindi ito isang marangyang hapunan, kundi isang simpleng kainan na malapit sa isang hardin na puno ng mga bulaklak. Si Althea ay nakasuot ng simpleng floral dress, at si Ethan ay nakapolo. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa ilalim ng mesa. Naalala mo ba noon, Althea, sabi ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nakangiti, kung paano tayo nagtatago sa kusina para makakain ng tirang leche flan ni Manang Linda. Napangiti si Althea, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. At palagi mo akong sinisisi kapag nahuhuli tayo ni Donna Sofia. Hindi totoo yan, tumawa si Ethan. Palagi kitang pinagtatanggol. Sabi ko, ako ang kumuha. Ang tawa ay umalingaw-ngaw sa paligid nila, malaya at puno ng kagalakan. Hindi na nila pinipilit ang kanilang sarili na kalimutan ang nakaraan. Ngayon, nagawa na nilang balikan ito ng may ngiti, hindi ng may pait. Ang mga alaala ay naroon pa rin, ngunit ang bigat ay nawala. Sino ang mag-akala na ang dating magnanakaw, na akala mo'y magnanakaw, at ang dating duwag, na akala mo'y duwag, ay magtatapos sa ganito, sabi ni Althea, bahagyang nanunukso. Hindi ko naman inakala na ang dating batang iyakin, ay magiging isang matapang at malakas na babae na kukuha sa lahat ng pag-aari namin, ganti ni Ethan, na ngayon ay masaya na. Hindi na tungkol sa paghihiganti ang kanilang pag-uusap. Tungkol na ito sa pagtanggap sa isa't isa, sa pagtawa sa kanilang mga nakaraang pagkakamali, at sa pagbuo ng isang hinaharap na puno ng pag-asa. Nagbahagi sila ng mga pangarap. Ang pangarap ni Althea na palawakin ang foundation. Ang pangarap ni Ethan na magpatuloy sa pagtuturo, ngunit ngayon, nais niyang maging bahagi ng outreach programs ng Althea's Foundation, lalo na sa mga kabataan. Alam mo, gusto kong gumawa ng mga art workshops para sa mga bata sa mga komunidad. Ang sining ay isang paraan para mailabas nila ang kanilang mga damdamin, lalo na ang mga batang may pinagdadaanan, sabi ni Ethan. Napangiti si Althea. Magandang ideya yan. Sasama ako sa'yo. Kung kailangan mo ng pondo, sabihin mo lang sa akin. Seryoso, tanong ni Ethan, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Seryoso, Althea replied, her smile soft and genuine. Ito ang gusto ko. Hindi lang basta magkaroon ng pera, kundi gamitin ito para sa kabutihan. At gusto kong gawin yon kasama ka. Ito ang kanilang bagong pag-ibig, hindi perpekto, hindi walang bakas ng sugat, ngunit matatag, puno ng pag-unawa, at may matibay na pundasyon ng pagpapatawad. Isang linggo pagkatapos nito, sumama si Althea kay Ethan sa isang community outreach program ng kanyang eskwelahan. Nagtuturo si Ethan ng basic literacy sa mga bata, habang si Althea naman ay nagbabasa ng mga kwento at nagbibigay ng mga school supplies sa mga magulang. Nakita ni Althea si Ethan na kinakausap ang isang batang babae na tila nahihiya at takot. Dahan-dahang pinayuhan ni Ethan ang bata, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-unawa. Naramdaman ni Althea ang isang bahagyang kirot sa kanyang puso, hindi ito sakit, kundi paghanga. Ito ang Ethan na nakita niya noon, ang batang lalaki na may malaking puso, na lumaki at nagamit ang kanyang kabaitan upang tulungan ang iba. Nang matapos ang programa, lumapit si Althea kay Ethan. Magaling ka, Professor De La Cruz, sabi ni Althea. Magaling ka rin, si Reyes, ganti ni Ethan. Nagkatawanan sila. Ang kanilang mga titulo ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanilang mga puso, na ngayon ay magkasama sa isang layunin. Samantala, lumabas ang balita tungkol sa kapalaran ng pamilya Alcantara. Si Chlo, matapos ang pagbagsak ng kanyang pangalan, ay nagpa siya na lumayo sa Pilipinas. Nagpunta siya sa ibang bansa upang magsimula ng panibagong buhay, malayo sa anino ng kanyang mga pagkakamali. Hindi niya hiningi ang kapatawaran, ngunit sa kanyang pag-alis, nagkaroon ng isang pakiramdam na tila sinusubukan niya ring magsimula ulit. Si Donna Sofia naman, matapos ang pag-amin niya at paghingi ng tawad kay Althea, ay nanatili sa kanilang guest house. Regular siyang bumibisita sa foundation ni Althea, nagbibigay ng tulong sa abot ng kanyang makakaya, na tila isang tahimik na pagbabawi. Hindi na siya ang dating mapagmataas na Donna. Siya ay isang matandang babae na humarap sa kanyang mga pagkakamali at sinusubukang ayusin ito. Ang mansyon. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ito ay dating pugad ng kanyang sakit, ng kanyang pait. Ngayon, ito ay transformed. Ang lumang istruktura ay naging moderno, maliwanag, at may isang pakiramdam ng kapayapaan. Ang mga lumang bakod at pader ay pinalitan ng mga halaman,
ang mga madilim na sulok ay binuksan sa sikat ng araw. Ito ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang tahanan. Isang gabi, habang papalubog ang araw, nakatayo si Althea at Ethan sa balkonahe ng mansyon. Niyakap ni Ethan si Althea mula sa likuran, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Sa tingin mo ba, Althea, talagang magiging masaya tayo dito? Tanong ni Ethan, ang kanyang boses ay malambing. Pagkatapos ng lahat, inilagay ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na hardin, kung saan nakatayo pa rin ang puno na kanilang itinanim. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, Ethan, Althea whispered, her voice full of peace. Hindi ko masasabi na magiging madali ang lahat. Mayroon pa ring mga sugat. Mayroon pa ring mga alaala. Humigpit ang yakap ni Ethan. Pero, Ethan, patuloy ni Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngayon, sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot. Hindi na ako galit. Pinatawad ko na ang nakaraan. Pinatawad ko na ang sarili ko. At pinili ko na mahalin ka. At ito, sa tabi mo, sa tahanan na ito, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Ethan, ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa likod ng palad nito. Ang mga sugat sa nakaraan ay naroon pa rin at marahil hindi na ito kailanman ganap na mawawala. Ngunit ang mga sugat na iyon ay hindi na mga bakas ng sakit, kundi mga patunay ng isang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pagdududa, galit at paghihiganti, ngunit nagtapos sa isang lugar na puno ng pagpapatawad, pag-unawa at walang hanggang pag-ibig. Ang araw ay unti-unting lumubog at ang mga kulay ng ginto at kahel ay nagbigay ng isang mainit na liwanag sa buong mansyon. Ang silid ay nabalutan ng ginintuang sikat ng araw. Althea leaned her head on Ethan's shoulder, their hands clasped tightly. Perhaps, the scars would never completely disappear, but they would be testament to love that had overcome everything. And more than that, they would remind her that, on the journey to seek justice, she had found something more precious, forgiveness, trust, and a heart that had truly found its peaceful haven.